So, punta na inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم ربنا زدنا علما وفهما وتطبيقا، آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرة اشتد معذره وأحيا الليل وأيقظ أهله. Alhamdulillah, sulang na po di bantugan narko Allah. Dalayo na dito di ka panalamati ko Allah subhanahu wa ta'ala kung mga limuyan. Yung kayo pa ding ka di ka pakanggalapak sa kabayaw Allah. Nagihid no pa mailimuyan raka. Kagirak kaya babayang ka o Allah, may ufakihu ka fiddin. Pag gusto ka, pag minahal ka ni Allah, pag napamahal ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan kanya ng interest, magkakaroon ka ng interest sa mga bagay na gusto ni Allah. Tulad ng agama Islam. So, yun ang isang palatandaan na gusto ka ni Allah. Kapag kakaroon ka ng interest sa mga bagay na gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang agama natin, agama Islam, yung dinul Islam, yan ang isa sa pinaka kaya tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil para sa din na ito. So, kapag ikaw ay nakakapag-amal, nakakagawa ng mga gawaing tulad nito,
kailangan may pagpasalamat kay Allah yan. Dahil hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Naubalang ko na tao na mugan Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan sabab sa gyan kayo pamalagi dia kalilimud na benar may to si ko pangileleantan no. Nagyaya so di pagandi sa no Allah subhanahu wa ta'ala kung mga malaika. Ito yung mga pamana, ito yung mga ganitong mga pagtitipon, ito yung pinagmamayabang ni Allah subhanahu wa ta'ala dun sa mga malaika niya. Sinasabi niya sa kanila, nakita niyo yung mga paliping ko, nagtitipon-tipon sila sa akin. Titipon-tipon sila para lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, malapit na yung last 10 days ng Ramadan. Subhanallah. Sobrang bilis, no? Yayak kagaga nagyang ikis sa gada Ramadan. Pagay-gay, nalito din niyata. Ha? Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay last 10 days. Ganyan siya kabilis dumaan yung Ramadan. So kailangan sa isang Muslim, may kailangan siya kung Muslim na nagyang ko to pamaalala yun, nagyang ko to, di ka pa magitong ako ginawa niyan. Ina-assess mo dapat ang sarili mo. Lalo-lalo na nakalipas na yung ilang araw sa Ramadan. Majority ng araw sa Ramadan ay nakalipas na. Kailangan ma-assess natin ang mga sarili natin. Ano na ba ang natapos ko sa buwan ng Ramadan? May nagawa ba akong kabutihan? Nadagdagan ba yung iman ko kay Allah? Nagkaroon ba ako ng takwa? Dahil alam naman natin na ang buwan ng Ramadan, ang isang pinaka-goal nito ay magkaroon tayo ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ginano pa may antap pagyan kayo kapamuwasan. So dapat pakiramdaman mo ang sarili mo, nagkaroon ka ba ng takwa kay Allah? Nadagdagan ba ang takot mo kay Allah? Dahil kung ang buhay mo, kung ang lifestyle mo ay katulad ng lifestyle mo before Ramadan, na dumadaan yung mga wakto, mga sambayang na wala kang pakialam, parang okay lang sa'yo, wala ka na-feed, hindi ka nagigilty. Ibig sabihin nun hindi mo pa nahanap yung pinapahanap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Wala ka pang takwa. Hindi ka pa, kasi pag naghihinayang ka sa bagay na inutos ni Allah, yun yung takwa eh. Magustuhan mo yung mga bagay, magawa mo, matrabaho mo yung mga bagay na ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, masundan mo yung mga kagustuhan ni Allah, at may bawal mo sa sarili mo yung mga pinagbabawal ni Allah. Yan ang takwa. Yan ang takwa. So, kailangan natin i-assess ngayon ang ating sarili. Dahil natapos na ang buwan ng Ramadan. Ilan na ba ang nabasa ko sa Quran? Nakompleto ko ba yung mga Qiyamul Layl? Yan ang mga question natin sa sarili natin. Nakompleto ko ba yung fasting? Napag-ayuno ba ako ng lahat? Yan ang mga tanong na kailangan nating sagutin before mawala at matapos ang buwan na ito. So, kapag yun, tinanong mo sa sarili mo at medyo malaki ang pagkukulang at parang walang nabago sa iyong buhay, mialin ko, batad ka, na pamakot ka, kailangan mag-double time ka na. Kasi patapos na ang buwan ng Ramadan. Na yung sinabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na itong buwan ng Ramadan, ito yung buwan kung saan
yung kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala ay gabi-gabi. Gabi-gabi, ang daming pinapatawad si Allah subhanahu wa ta'ala. At kailangan, masama tayo doon sa mga taong pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang 10 days, last 10 days ng Ramadan, inshallah, may mga virtues, pamanad na mga kalbiyan, naging kayo pamaal, last sa pulugawi, isang kayo pamabulan na Ramadan. Hindi pa may mga tapiktan, ano pa para na-encourage tayo mag-amal. Kasi pag nalalaman natin yung value, kira kaya to kawan tano, kaya siya butan, wag yung ito pa ma-value o siya malabsirga, malabsikipantag, nagyuto pa may dita di ka pakapan ng benar. Gaya ng alam natin yung value ng December. Kaya tayo nagsisikap magtinda. Dahil naipupush tayo, na-encourage tayo magtinda kasi alam natin na maraming benepisyo. Pag nagtinda ka ng December, pwede kang kumita. Malaki yung chance mo na kumita. Pero hindi sigurado, walang kasiguraduhan. Dahil mas maraming nalulugi. Gamble yun, gamble. Para ka nagsusugal. Pero itong buwan ng Ramadan, itong last 10 days, walang gambol-gambol dito. Basta gawin mo, ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Basta gawin mo ng tama sa pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inshallah, ibibigay niya sa iyo ang ajr. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, la yudi'u ajran man ahsanu amala. Hindi sinasayang ni Allah subhanahu wa ta'ala yung gantimpala ng kahit na maliit na amal. So, kung ikaw, ngayong buwan ng Ramadan, napigilan mo ang sarili mo sa pakikinig sa mga music, panonood ng mga teleserye, malaking sakripisyo yun, isipin mo na yan, na sinulat na ng mga malaika at makaklaim mo yan sa akhirah. Walang sasayangin si Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya kung ano yung pinakamaliit na itinigil mo para kay Allah, sigurado ibibigay sa iyo yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At makikita natin yan sa Lungan na Mori. So wag tayong tamaring gumawa ng mabuti kahit maliit. Ang pinakagusto ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga amal ay mga amal na sikreto, walang nakakaalam. Kayo lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pinakamalaking bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpala. Ang una sa mga fadail niya ay yung tahsilul azimul khairiyat. Sa 10 araw na itong nalalabing 10 araw, dito ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung napakaraming mabuti. Madakalim kay sa Allah subhanahu wa ta'ala kamapian. Yung ito pa mamialitan ng hadith kagiya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, so kung yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag pumasok yung last 10 days ng Ramadan, syudda mi'azaruhu. Pagilutan na yan sa tampiyan. Bimana, hinihigpitan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, literally ang pagkasabi rito, translation niya, hinihigpitan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung mi'azar niya, mi'azar na yung malong niya. Yung sarong ng Rasulullah, hinihigpitan niya. Wa ahyal layl, binubuhay niya yung gabi sa etong last 10 days. Wa ayqadha ahlahu. At ginigising niya yung kanyang mga pamilya. Yun upama ang ginagawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pag pumasok na yung 10 araw, last 10 days na Ramadan. Tinafsir nila yung syadda mi'azaruhu, hinihigpitan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung kanyang malong or yung kanyang sarong or yung kanyang sinturon, literally, ang ibig sabihin daw niyan is
hinihiwalay niya yung mga asawa niya. Pag dumating 10 araw, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napagawat na yung mga karuman niyan. Ayun ang tinatawag na i'tikaf. Tumitira yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa masjid. 10 araw. Ha? 10 araw, 10 gabi, sibay so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pag ilutan na yung tampiyan, bimana, di niya perambangan yung mga karuman yan. Nagyan ko to pamapatpan sa kumamanan niya, nagyan ko to pamakailot sa tampi, nagyan ko to kapun naman na marian magamat. Ha? Wa ahyal layl. Binubuhay niya yung gabi. Binubuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung gabi. Patay ah. Ano to siya? Binubuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung gabi sa last 10 days. So kailangan mabuhay natin yung gabi ha. Etong last 10 days. First, wag muna tayong maglabing-labing sa ating mga asawa ha. Medyo iwasan natin yan. Ngayon, concentrate tayo, amal lang muna. Huwag muna tayong, kung kaya, hindi naman sinasabing haram. Pwede. Pero, ang pinakamabuti is, itigil muna yan. Ha? Huwag ka munang, upama na, iwasan mo na matabihan mo yung mister mo. Pag ganito, last 10 days. Pigilan mo ang sarili mo. Ha? Huwag muna kayong maglabing-labing. Kasi, susundan natin yung sunan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang Rasulullah, nag-i'tikaf siya, umalis siya sa bahay niya para makaiwas siya sa mga ganong klaseng bagay. Hindi natin nasabing haram ha, pero ang pinaka mas mapiya para makuha natin yung sunan ng Rasulullah, wala mo nang labing-labing sa last 10 days. Inshallah. Ha? Wa ahyal layl. Bubuhayin natin yung gabi sa 10 araw na ito. Bubuhayin natin sa pag-aamal, hindi bubuhayin sa panonood ng YouTube at saka mga TikTok ha. Huwag natin sayangin yung oras natin kasi itong 10 araw na natitira, ito na lang yung natitira sa buwan ng Ramadan na mag-close na. So kailangan na makatmabarato ka panimbal na maliyak kalalad na matimbal ka kulabon. Kailangan ni man to dagang anak kulabon na katay midudangar ka. Na giyaw pa may sa kuya ang tanong. Kuya ang tanong. Anday ka lanon. So yung mga sa gabi, bubuhayin natin yung gabi ng yung kaya last 10 days. So paano natin bubuhayin? Bubuhayin natin sa pag-aamal, patilawat, kabate sa Quran, kapanasbih. Pwede naman naman tanoy pamaiditan o pamamakatiro sa mga rarata. Ganda kan tanong pa sino pamaagyan kayo pamaa. Paapusan tanong din, agyan kayo pamaa mga dilatan no. Sa ayay simbiyo na yung ito pamaa, di ka katuddan mi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ahyal layl. Bubuhayin natin yung gabi, pag-aamal. Hindi natin bubuhayin ng pagbabasketball ha. Kasi ngayon, ang dami mga tournament. Minimum pa nagyang kati sa pickleball na dinan nito ron. Ha? Na hindi natin dyan hindi natin bubuhayin yung gabi sa mga ganong klaseng paraan. So, ang gagawin natin, magtitilawa tayo, magbabasa tayo ng Quran, napakaraming Quran, at magtatamat tayo. Kailangan na marami tayong matamat. Saan kayo sa pulo gawin ang buon. Kasi yung 10 araw na ito, nadadaan to na parang 1 week lang. Parang isang oras lang itong dadaan. So dito na preparaduin na sugad man na din. So yung mga nakalipas ngayon, yung lumipas na mga araw, itong Ramadan na to, kalimutan na natin yan. Ha? Pakalipatan tanong din. Na malo o dakatan to makapagamal sang to pa miyaw na mga gawi siguro Ramadan na panaman na maringay makabuwi kay man to. Na makapupundugap man siguro miyaw na Ramadan ginaya kay po sa mga gawi na panaman na maringay man mata kapag yung to pa maang kanaguntaman kasi kumiyaw na gawi. Why kada ahlahu
Kukauntan sa mga pamilya tano, gigisingin natin yung mga family natin sa 10 gabing ito. Gigisingin natin sila para makapag-amal sila. Para makapag-amal din sila. Hindi pwede na yung kayong mga nanay na kayo lang ang nagtatahajjud, kayo lang ang nagtitilawa, tapos yung mister nyo na hindi nagsasambayang. Hindi pwede yung ganun. Ha? Gigisingin nyo yung pamilya nyo, yung mga anak nyo, yung mga nakatira sa inyo, gigisingin nyo lahat yan para sabay-sabay kayong nakapag-amal. Ha? Para sabay-sabay kayong makapag-qiyamul layl, makapag-tahajjud, makapag-tilawa, makapagbasa ng Quran, makapag-dhikr. So, etong Ramadan, etong kailan to paman nagiya na family affair. Muli tanong pa family affair. Yung Ramadan. Agyan last 10 days siguro Ramadan. Agyan ko to pa in-specify ron mismo ng Rasul ni Aisha radhiyallahu anha na yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam concerned siya sa mga pamilya niya. Ha? Concerned din siya sa pamilya niya. So meron siyang concern doon sa mga pamilya niya. Kaya ginigising niya sila. So anong gagawin natin? Ha? Anong gagawin natin? Magot kayo. Para hindi tayo naboboring. Anong gagawin natin sa last 10 days ngayon? Ano yung hadis ng Rasulullah? Taas nyo yung kamay nyo. May premyo kayo kay Auntie. Inshallah. Taas nyo yung kamay nyo. Kung may mga tanong tayo, tapos kung masagot nyo, inshallah na may premyo kayo. Ha? Sige, marami tayong pakuan dyan. Okay, ano yung mga papagawa sa atin ng, ano yung kinwento ni Aisha radhiyallahu anha? Ano yung ginagawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? O ano yun? Bigyan niyo ako ng isa. So lahat ng mga kamag-anak niya, pag ganitong malapit ang lalapag niya. Ayun na, isa na yun. Sino pa? Taas niyo yung kamay niyo. Wag mo na maglabing-labing ha. Iwasan natin yan. Ngayong Ramadan. Ngayon, 10 days ha. Hindi natin sinasabing haram. Oo. Pero, ang Rasulullah, kasama sa sunnah niya yun. So, anong gagawin? Anong ginagawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pag sapit ng 10 araw na Ramadan? Taas niyo yung kamay niyo para, Okay. Ano yan, Auntie? Okay. Binubuhay daw niya yung gabi. Anong gagawin sa gabi? Okay. Ano yan uli? Takwa. Inshallah. Gigisingin, bubuhayin yung gabi para makapag-amal. Hindi natin bubuhayin para makipag-chismis ha. Hindi natin bubuhayin para pakialaman yung kapitbahay natin. Bubuhayin natin para magbasa ng Quran, magdikir, magsambayang ng mga qiyamul layl, magdua, yan ang mga importante dyan, hingi kay Allah. Tapos, iwasan natin yung maraming pagsasalita. Iwasan natin yan, huwag tayo masyado magsalita kasi pagsasalita ng marami, the more you talk, the more mistake you make. Tama ba yun? So, huwag ka nang maingay. Sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung wala ka masabing mabuti, tumahimik ka na lang. Hindi kailangan yung comment mo sa lahat ng bagay. Yan ang tandaan mo. So, yung pagsasabi mo na magko-comment ka o magsasalita ka na, mag-dhikr ka na lang. Mas malaki pa yung makukuha mo. Why kadaalahu? Yun. Tubut sunnatul i'tikaf fi lailatul qadr bil Quran. Yung pag-i'tikaf, ang sunnah ng i'tikaf, yung titira sa masjid. Titira sa masjid yung mga dato. So kayo, sa bahay lang kayo. Doon kayo sa kwarto nyo,
pwede kayo mag-itikaf doon. Doon sa kwarto nyo, magkulong kayo sa kwarto nyo, sabihin nyo kay mister nyo na doon ka na sa masjid. Ha? Tapos yun, paparamihin mo yung pagbabasa mo ng Quran. Gaya na pagbabasa ng Quran, dahil yan, na sunnatul muakkada yan. Sunnatul muakkada, yung sunnah na hindi iniwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalalabala sa balasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan, sabi nila, sa mga gabing yan, paman ibibigay mo na kwan yan, ibibigay mong special time yan para kay Allah. Paman naman ka, pag sisikapan mo na yung sa mga gabing yan ay paman palagi mo diyang iisipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? So ngayon parang ipapractice natin yung sarili natin paano natin mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong mga 10 gabi, ito yung pinakamagandang chance para ma-practice natin ang sarili natin na matutunan natin mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kasi so Allah subhanahu wa ta'ala, talagang mahal na mahal tayo ni Allah. Isipin nyo man, nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo, palagi tayo nagkakamali. Pero yung Allah, palagi siya nagpapasensya sa atin. Kasi yan ang nature ng manusia na kata. Palagi nagkakamali yung tayo. Palagi tayo nagkakamali. Palagi tayo nadudulas. Palagi tayo, hindi na, walang perfect. Walang perfect. Dahil yan ang nature natin. Kahit sabihin mong ustad ka pa or alim ka, na nandiyan pa rin yung dusa, nandiyan pa rin yung dusa. Hindi natin yan matatakasan. Kasi nagkakadusa yung mata, nagkakadusa yung tainga, nagkakadusa pa ma yung pamikiran. Nagyuto pa ma, nagyan kayo pa mabulan na Ramadan, nagyan pa may padumangali mo Allah. Ito yung gratitude sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tinaabot na tayo sa buwan na ito upang ma-practice natin ang ating sarili na makapuha sa mambusog yung intero ang gautatan. Kaya intero ang gautatan. Kaya kalabihan, nagyan kayo pa mga Laylatul Qadr. Kaya kaya dito na di paghunting hanggang kaya sa pulo gawi eh. Lagi man, lagi dayo ko, dito na di pangilin, yung kaya treasure. Magta-treasure hunting tayo ngayong 10 days, 10 nights. 10 nights. Isang beses, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lumabas siya doon sa mga tao. Meron siyang ibibigay na balita. Ibibigay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na balita doon sa mga sahaba. Para sa atin yun, yung balitang yun. Na before na, at man ako to siya, kasi ano, yun ang sa titid. Ate. Yan ang santo kabit. Saya, maluwag saya. So, yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isang utawalay niyan, liwan niya nagyang uto pa mga sahaba. Kana imbali pakagana niyo. Bilis. Bilis. Wala tayong time. Mahaba-haba to. Ano yung balita o Rasulullah? May babalita siya sa atin. Ang balitang yon, napakagandang balita. Dahil, sinabi sa kanya ni Jibril alayhi salatu wasalam, kung kailan bababa yung Laylatul Qadr. Kailan, anong date? Anong araw darating yung Laylatul Qadr sa 10 days na to? Yun ang magandang balita. Ayad na kaya pa kaumay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa uto mga matitimo ang mga sahaba, apigito ko niya nagyang uta. Pamain ni balita no Jibril alayhi salatu wasalam.
Ad na miya nagyano pa ma, adwa ka tao, di po wala. Ha? Dua ka tao, may mga dalawang sahabi na nag-argue, mataas yung boses nila. So anong ginawa? Pagdating niya doon sa mga tao, babalitaan niya, sasabihin niya yung balita niya, kasi ang style ng mga sahabat, ang style nila na nanayon ni Rasulullah, uman oras-oras na numanayo si Ran. Uman na kagigito pa may life Ran. Nanayon ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi ito, so kaya pakataling man yan ro, dadanga ni Rasulullah, nanayon ni Ran nagyang magandang balita, ano ba yan? Kasi minsan, pag may mga wahing dumarating kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ina-announce niya doon sa mga public. Ha? Doon niya ina-announce. So, mga sahaba na konsira, no, paman na di rin di panayaw, nagyang ito pa mga announcement to Rasulullah. Sunjo, na. Nung dumating na din Rasulullah, tinanong nila, ya Rasulullah, ano ang balita mo? Kumbaga, ito na ikwan. Ha? Siguro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makialipatan ko. Kaya lipatan ko tigin, subtirungur ka na. Ha? Pwede kayo lipatan no Allah subhanahu wa ta'ala, yung ito pa magawi, ang kapakatan na Laylatul Qadr. Sabab tigin ang ito tigin na tigin na 2 tao, di po po, tigin na 2 tao, di po wala. May 2 tao na mga nag-aaway, medyo tumaas yung boses nila. So pinaliputan sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung sinabi sa akin ni Jibril alayhi salatu wasalam kung kailan darating yung Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Oh. Yun. So sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas mabuti siguro yun. Mas tumuto. Pakialipatero, anyo tingin manggiduba? Anyo tingin manggiduba sa oto 10 days. Katon kad namran nawaya, katon kad nyo alam mo naman ng mga tao, wise din ang kwan. Wise din yung mga tao. Kasi pag nalaman niya kung kailan yung date, doon lang siya magsasambayang. Ano mangyayari sa buong Ramadan niya? At buka pugnaw niya na may kumiyaw masulay Laylatul Qadr. Ninutay yung sprilan na ko Allah. So, piyag mo Allah subhanahu wa ta'ala, siguro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tao pa man, nakagiyag yung kuto pa man, yung kuto pa man, adun tanaw pa mamanggido ba siyang kaya sa pulugawi, yung ngayon pa maalay Laylatul Qadr. Subhanallah. Bakit? Kasi bus. Iya pa niya da internet kami. Apa internet niya? Bakit hindi dumating yung wahi? Bakit naputol yung wahi? Sige, sagutin niyo. Bakit hindi natin nalaman kung kailan yung Ramadan? Yung Laylatul Qadr. Sige, tas yung kamay nyo. So, dua di tidaw di po wala gitu. Yun ang dahilan ha? Piyagma, sugawi wallah, tanong manggiduba, surah Laylatul Qadr. Agupon na to matendo, agiyaw pa maikas 27, so Laylatul Qadr. Nagyanggay man siya, kanabos kanuro ng mga mranawa, utakan.
Tingin na di ako dun pumuasa, kaya buka pagnawa kan namay ko, 27, nagitigin yung katalingon mo Laylatul Qadr. Nagyuto pa may kaya pagmaon, gyuto pa may kaya sekreto no Allah subhanahu wa ta'ala. Nagitip mas mapya pararaktan inshallah. Yang 10 ayang yung na Laylatul Qadr na ayaw pa kalbinanan para mangilubatan wag yung pa mapamagay. Yung to pa balas ako quote. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Yung ko to nagyuto sa Quran. Inituro no Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Say ko gawi Laylatul Qadr. Enog yan kay Ramadan na pagsakalbiyan niyan kasama sa virtues ng Ramadan is dito ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala yung Quran. So, Shahrul Quran ang Shahrul Ramadan. Yung taong nagpa-fasting, kailangan marami siya ring nabasa ng mga Quran. Ito yung Nuzulul Quran. Ha? At yung Jibril alayhi salatu wasalam, tuwing gabi ng Ramadan, said ko, uman kagagawi si Ramadan na pagkatalingong ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yu'allimuhul Quran. Di niya nun di butian niya nun sa Quran. Di niya nun di pamangdo sa Quran. Si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So gyote paguyag tanong si kagagawi si Ramadan, tumatya tanong sa Quran. Wala po siya ngayon pang last 10 days. Yang kana na Laylatul Qadr, kaya pamanagyan ko na Laylatul Qadr, Al-Qadr, na manzilatul azima laha indallah. Ay maanagyan kana na Laylatul Qadr, yung Qadr, ang ibig sabihin niyan na napakalaking pangkatan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanamala pangkatan, mapuro pangkatan, nagyan na. Yan kana na Qadr, yan ipatuan siya Qadr. Yadullu ala dhalika uslubu wa istifham anhu. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Yan. So yung Laylatul Qadr kaya tinawag na Qadr yan dahil yan na pamanamalaan pa may arga malapangkatan yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala oras. So wag natin sayangin Laylatul Qadr. Khairum min alfi shahr. Biro mo yung balas na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Laylatul Qadr pag na tsambahan mo yung pag na miyasugat ka paman nagyan ko to Laylatul Qadr na ayabalas yan na khairum min alfi shahr na mas tumunuto adiso sang gibulan-ulan mas malay balas nagyan ko to mapagamal karo sang to salungan adiso sang gibulan-ulan minusot khairum min alfi shahr. Pinaka-minimum niya nagyang otuwa 1,000 years. So, kinwenta nila, sila bila approximately na mga 82 or 84 years akumpleto amal. Tigiraman, masugat tayo ang ota Laylatul Qadr, di ka di manambayang, di ka di manahadjud, bisisad ka sang ito gawi miyamatya ka sa Quran, sang ito gawi kagagawinan si Laylatul Qadr. 84 years time. If balas serad no Allah yung same balas agyang otuwa gakwang aro ibara to miyak abatya aro sa isa ka Diyos yang otuwa kagagawin ng Laylatul Qadr o din na half Quran o din na pipirang gibu ang mga istighfar ako subhanallah pipirang ibu mga pamana, pipirang ibu pisisad ka nga kung mga masakin. Na miatud ka sang koto Laylatul Qadr, gawi Laylatul Qadr na 84 years kang everyday na nagbabasa ng Quran, everyday nagtitilawa, everyday na nagtatahajjud, everyday na nagbibigay ng zakat, ng sadaka sa kapwa mo. So ito pa may po naman na maranta no, masugat tanong to.
Um, so, gyuto pa ma. Um, Kailangan, wag nating sayangin ang oras natin sa last 10 days na ito, inshallah. خير من ألف شهر. So Aisha radhiyallahu anha, namiyari niyan, inasipakisay mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, araita in wafaqat laylatul qadr ma ad'u? Qala taqwilatun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anni. Aisha, isang beses din Aisha radhiyallahu anha, tinanong niya sa Rasulullah, Ya Rasulullah, barat tigyan parang nararamdaman ko, tinanong ng Aisha kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, kung paano ko nararamdaman ko na parang ngayon yung Lailatul Qadr. Ha? Parang ngayon yung gabi ng Lailatul Qadr. Ano ang ihilingin ko kay Allah? Ano ang hihingin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang hihilingin ko? Sinabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang hilingin mo, etong dua na ito. Ano yung dua? Ano yung hilingin natin? Alam niyo yung dua na to. May special na dua ang tinuro sa atin na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yun yung Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anni. Fa'fu anni pag ikaw lang. Pero kung gusto mo isama yung mga pamilya mo, na fa'fu anna. Ha? Fa'fu anna. Allahumma inni as'aluka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anni. Ya Allah, ay mana niyan, Ya Allah, kaso parerela pamamaradi ka. Ha? Relay akong ka. Padakong kasi ko, prelan ka. Ya Allah, ikaw yung papapardon, mahilig magbigay ng pasensya. Fa'fu anni. Pamana, isama mo ako doon sa mga taong ipapardon mo. Dalawang klase yung pinagkaiba niyan. Tingnan niya, ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung afu. Di ba merong afu? Merong ghufran. Ha? Ang afu, ang ibig sabihin ng afu, mas malalim yan. Mas madalumi mana adisok rela. Inalo yung mga ulama, sinabi ng mga ulama, in-explain nila, yung afu sabi niya na ibibigay sa iyo ng Allah, tinuro ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha, yung afu na yun, tawag yan is pardon. Ano ba yung pardon? Di ba pag na-pardon ka, burado lahat ng kaso mo? Ha? Ayat matuan sa afu, ang tinatawag na afu, is yung mga listahan natin, di ba meron tayo yung mga kitab? Every time na magkasala tayo, may malaikat na, kiramang katibin. If surat iranso, mga amal ka, if surat iranso, mga dusang ka. So yung kitab natin, yun yung bubuklatin sa Day of Judgment. Doon babasahin yung mga kadusta natin. Ha?
Ikit muntayan ra tano pamaso, yang galabak tano siyang kayo pamakya, pagintaw tano siyang kayo dunya. Ultima yung mga maliliit na mga sikretong kasalanan mo nakalista doon. Wala kang tatakbuhan, wala kang tatakasan. Yan yung araw na ang pagbibilang diyan ng dusa, yung mga bunganga natin, tatahiin yan. Hindi ka pwedeng magsalita. Ang magsasalita na yung dalawang kamay mo at saksiyan o duti manapahin ka. Yan ang day of judgment. Hindi ka pwedeng magsalita doon kasi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakarami mong sinasabi. Baka tas pinabitirar ka. Mga uman lakat, nagyang utakitab ka, giyan kayo pa magawi gisiwa ka. Giyeso pinggalabak ka. Lahat nandun. Yung mga kasalanan mo. Ha? Lahat doon nakasulat. Doon sa yung mga nilista ng kiraman katipin. Dusa, gusto, bala, so mga miyang galabak kamal. Gaya nga no sabi natin, so Allah subhanahu wa ta'ala na ultimate niya kay tito pa maabalas na imbagayar ka o Allah subhanahu wa ta'ala pikilay niya ka. Gusto mo niya kay tito pa makadustaan na pikilay ka o Allah subhanahu wa ta'ala. Pikilay ka no Allah subhanahu wa ta'ala. So yung apo, kaya yan ang tinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil mas madalman mas malalim yan kaysa doon sa rilaw Allah. Kasi ang ibig sabihin yan, doon mismo sa kitab mo, babasahin, salungan na mo rin buburahin doon yung mga dusa, terimaw Allah subhanahu wa ta'ala, mga dusa nga, inirilaw ka Allah subhanahu wa ta'ala, ngulalan sang oto pamaduwa nga, innaka afuun, tuhibbul afu, fa'afu anni. So pardon, total pardon yun. Kumbaga na yung kasalanan mo na, nakalimutan na yan. Nabura na yan doon sa kitab mo. Nabura na sa mga kitab natin. So yan ang dapat natin paramihin. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afu, fa'afu anni. Yan na. Tumuwasan ka, bisiya nga rin ka, mudul ka, pamikiran ka, apamang ni sarila sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ito at talabul afu. Yan ano pa may pinilapakan tanong. Yan ang ipinggalapo ko. Aisha radiyallahu anha ay nindoro no Rasulullah sallallahu. Mga ori panuwal lagi kayo pamaam. Sumiyagad Ramadan na kailangan amala amaswatano sayo pama manggalabak tano pama mitataros tano after Ramadan. Kaya nakadaklan ra tano na andad ni kapag-ida taon na member like Christian man. Niyagbalik Islam sa Ramadan na makapag-idop man mimbalik Christian man. Guminagsumbaya, guminagkumbong. May pumano pa mang galabak sa mga rarata. Nagyuto pa may mana datari mo Allah subhanahu wa ta'ala so pinaguntamanan ka. Gupunda malin sa batad ka, da kakatagoy sa takwa na bimana so pipusan ka na ito pa kaya valid ko Allah. Okay na subalas yan na ito. So life decision san, nabata naman ka-decide ano. Pero parang ito pa may mamaanan yan. Panamarka. 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 Pasabab sa giyan kayo pa maiman tano, iman ng mga manusia na yazido yang kos. Yazido bitta'a, wayan kos bil ma'asiyah. Yan na pinaka-nature yan. Yazido bitta'a, baka bagar sa parateta no igira yagamal tano subnar. Siko mga amal, lagi-lagi nga bulan ng Ramadan. Miyakala subtakwa nga siya, kitago nga siya sa sanggila, kalak siko Allah. Sabab sang ko to pa mga amal, aping galapag kayo man to. Miyakadakal sa sunnat ka, miyakadakal sa mga paralong nga, on time. Miyaka, so pangatasbih ka na, kompleto. So mga tilawat ka sa Quran na, miya kompleto nga. Di ka panikiya mo lail, ato na pa. Lord, miya lang nga tulang naman. Tinggalabok kayo man tulangon. Kaya man bu resultan yan na miya gumarag sa pamaso iman ka. Miya gumarag sa iman ka. Na? Wayang ko sa bilmasiya, na ayap kadurudo so pamao parateya, nagyang oto mga dusa di taruling gadapakan. Bupuno pa ano ni ka pa kabukatan, na miyag pungad man sisyon.
Yag kung ano man magsisiyon na yal miyak kadarudus taman sa upaman na di dapat pera gawin na may expire do pipusan ko. Sa mga sahaba ridwanullah alaihim na yagal pakiran na anda din tigiran ura tigo anda din ni kaya pangabukiran na namulan na kapakay po sa Ramadan na adiran di pamangnin ko Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah natarimaan kaya Allah so pipusan namin. Yan ang dua ng mga sahaba. 6 months after Ramadan, na inihiling nila kay Allah subhanahu wa ta'ala na ya Allah, tanggapin mo yung mga sakripisyo namin nung Ramadan. Kasi alam nila na nandyan yung malaking chance na tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga amal nila, yung mga amal natin. So itong pamanagyan kay bulan ng Ramadan, nagyan kayo sumyagad pera gawi, na tanaw din ka uman na ng siko ka gagawi ko Ramadan, na so Allah subhanahu wa ta'ala na miya kadakadakada pakamaradikaan niyan siko na rakajahannam. Nasadang tigo Rasulullah, siguro, padsang ito hadith sa matas, yung ito kaya alayon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agyan kayo ulan-ulan ng Ramadan, nasiseso Laylatul Qadr, geso di tano di pangilay no, na sadan tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mapapason sa Laylatul Qadar na may papason sa lang wantaman na mapya. Tama na pag napalagpas mo yung Laylatul Qadar, napakalaking bagay, halos lahat ng mabuti napalagpas mo na. Kumbaga sa salita natin ngayon, napakamalas mong tao. Sobrang malas mo na tao. Dahil isang gabi na nga lang, hindi mo pa na-timingan, natulog ka na lang, hindi mo ginawa. So ano pang tawag sa'yo? Dahil no pa tanto ka nung lapis. Tanto ka nung lapis. Kami pakalpas kayo ito pamarilaim ger ka Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayabala surila wa Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ito jannatul firdausil a'la. Ginano pa may dita no diesel sa kuya. Kaya na ni dito no diesel sa kuya, nagyang ito pa jannatul firdaus. So, gyan kayo pa pakandakan tanong pa mas mga pangnitanong. Gyan kayo pa sa pulugawiya, malalambon. Umang tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, gyan ko ito pa maapo, kung Allah subhanahu wa ta'ala. Gyan ko ito pa katarima o pa mga amal tanong. Kailangan na o pa naging kayo pa niyat tanong, di tanong di ka pamusa, na pa naman namaran tanong mapakatitiulin tanong permi. Kapira-pira sa mga tao, minitamba ko pa maso amaliran, nag-amaid ko, sikat nilang ko Allah, na akakwaran, katanggapiran, sabab sa, yang ko to pa maaderang kap niya tipipim. Pansang ko to pa mga punanggilan tanong, kira lagi diya pa mga gawi nagyang ko to pa makaturo sa kaulo zur, wala amalu bihi, ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawl az-zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi haja ay yada ta'amuhu wa sharabuhu, o kama qala alayhi salatu wasallam. Yang ano pa mga qawl az-zur, kapamaganta at tiro sa marata, kapumakaito ang ako pagaring ka, na yan yung mga padaqawl az-zur, backbiting, ilan yung mga kaginan na galbakadila. Galbakadila. Kabatalyan o pamaging ito pa maamal kamalang. Pamalam yada qawl az-zur wala amalu bihi falaysa lillahi haja yada ta'amuhu wa sharabuhu. Sadan sa tao ang di niya nibagak, hindi niya iwan yung qawl az-zur, yan yung pagbabakbite, kapamaganta, inano pa makakatiro sa debnarian, di nga di pa katitidawaan so sisiringan wa, ayangan tiulik so padga, ayangan no pa mapitulik, agyang to pa maapdga, agugyang to pa wala amalu bihi, agyang to pa madingunig ang galupaka, na liyo ko dingunig at tiro na sumyong kapano pa masakapit bahay ka natik sister at nabagong siya, bagong balita. Ingalabok ka pa, miya naman namaran kapin, kini sampay nga ko ka, balita ka. Wal jahal, agyang to pa majahal, padyang to hadith na yang to pa
di nga di ka sinta, di nga di ka turo sa marata, at turo ang mga sasakit, di nga di mikitipidawa. Ha? Kipigip pa wala. Pag yung ayaw pa maramadan, nakagisabab sa mga padne o mga eksamin ng Allah, pag yung naman at kurta na mainit tamang mo yun. No? Ha? Mainit tamang mo yun. No? Ano kailangan na basta ramadan na tumabakaban ka kadjawalay. Baka din nadala ka o kamay ito buna. Niya dagi ang uto pa maaposan. Ha? Wal jahal. Yang uto pa maakipikititidawa. Ha? Nadadanti ko Allah subhanahu wa ta'ala abali. Okay orian. Dati ko pa makdat so Allah na dad na kailangan na kan ko orian nagukyawaw niyan. Manada, walang tatanggapin. Invalid yung Ramadan mo. Pag marunong magaling ka yung tila natin na hindi natin makontrol, hindi natin mapakapag-fasting, useless yung Ramadan natin. Napagod lang tayo. Pagod. So kailangan makontrol natin dito yung sabi nga nung mga ulama, ang pagpa-fasting, dalawang klase. May madaling pagpa-fasting at mahirap na pagpa-fasting. Ang madaling pagpa-fasting, na yung pag-iwan mo sa pagkain, pag-inom, at sukarambanga o karumangga. Ha? Yan, ang mga madadaling pagpa-fasting. Di ba hirap na hirap tayong kukuan? Parang ngayon gutom na tayo, uhaw na tayo. Parang feeling natin ito na yung pinakamahirap. Nung pala, sabi ng mga ulama, yan ang pinakamadali part sa pag-Ramadan. Ang pinakamahirap na part sa pagdalamadan ay yung pagpapastingin mo yung angga-utaka, yung katawan mo, yung mata mo, yung tainga mo, yung dila mo, yung mga kamay mo, mga paa mo. Pinagpapasting yan. Ha? Yun ang ipakapusan. Pakapusan sa mata, ayaw kitian, ayap mo yan nga nasa Quran. Di ka di pumantay sa mga teleserye. Di ka di minibagup lagi yung kay mga incheck. Sa Facebook, nadin ka po siya. Ha? Wayado billah. Mga drama-drama ngayon, to be continued. Ayan, huwag natin yung susubaybayan. Ha? Yan, pagpapastingin mo mata mo dyan. Yung tainga naman, pagpapastingin mo, nang papakinggan mo lang na yung mga wasiya, mga Quran, yung mga katuro, mga pipiya, yung mga music na iwasan mo na yan. Pagpa-fasting mo siya sa mga music, sa pamakinig sa mga chismis, mga balita, lang na awid akal sa dunya na updated ko, naiwasingad na nan. Ha? Hindi pwedeng updated ka sa lahat ng nangyayari sa mundo. Dapat ma-update ka sa relationship mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga anggaw tapman, lagi do pa mga lima kung mga ai, lagi mo to pa maadi nga di kanda dala ka o kang barkada ka kun na di maanggal pa ko pa sa mga kwan pakalpas ka sumbayang ha nagyuto paman na kailangan na mapaapusan ka pakapag-fasting mo yan para makuha mo yung fasting ng mga taong khas kasi may mga kwan yan level by level yan ha mga level ng sahaba at level ng kwan na yun yung fasting ng khas. So yan ang dito di practice ano naman mamuloy so Ramadan danwa khas so pamap para dun sa mga special na mga tao. May mga taong mga nagpa-fasting ng khas, pinag-fasting niya yung lahat. Na yan yung sinasabi nila na yung pinto ng Jannah na tinatawag na Rayyan. Yan yung pinto ng ay bupakasul dyan ng mga pasang ikapamuha siya. Mga saimin. Sa kapakasul inshallah. Ano pa ba? At nga to alam Sabahan na ba? Pakandakal tanaw pa maso duwao. Manto pa mga gawin at tatariman sa mga pang ninasad na kisawidakal ka ng pang niyang kakuwallah. Ha? Lahat ng problema mo, lahat ng gusto mo, hingin mo kay Allah, nakikinig ang Allah, Sami'un Basir. Bumakinig ng Allah na, katitikay ang Allah. Yung kayo pamaam. Dangon wawidakal ka, nasayangad pamangnya ko Allah ka, insyaAllah. Na isabot tariman sa iyo Allah subhanahu wa ta'ala na upaman na ditun gumadakal upama
balas sa tukuran. Dahil pa na ni pamangdaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adua. Sa tanong pagpusaw. Kamiya kayo. O kabaya yo ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o kabaya ka, amada kal bilyon-bilyon na makanduar ka. Yan na kuno yo paman na tekniko pa mao para ayan lang na matawtano kuan, matawtano hindi barakal ka. Kapagamad. Kita lagi din mga panamar nga. Apakakataga. Katawan niyo, iras ka, kapag ikaw, nagdudua ka. Pag pinagdua mo yung kapatid mo, yung sister mo, kaibigan mo, pag pinagdua mo siya, baka na, ya Allah, gabayan mo si Pulan. Ya Allah, nabigyan mo siya ng riski. Yung kaibigan mo, yung kapatid mo. Alam mo ba na yung dua mo, pinagdua mo doon sa kapwa mo, yung mga malaika, ipagdudua rin nila sa iyo yun. Kung mga hiningi mo na, ya Allah, yung sister ko, nabigyan mo siya ng riskihan mo siya. Na yung malaika na hilingin niya rin ya Allah, si Fulan na bigyan mo siya na riski. Hindi ka di pakapato ng mga malaika sa Panginoon. Yung manisa ka tao. Kapikira nga man punaya inindua nga naging ngayon pamadua. Allahumma inni Allahumma ghfir lana dunubana wa kaffir anna sayiatina. Hindi ba yan? Yung tadua kami lang. Rangko madua. Allahumma rabbana ighfir lana dunubana. Allahumma rabbana ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina. Wa li jami'il muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Yan dua na narangko. Ya Allah, narilay akong ga. Verse 2, rilay akong ga. Wali-walidaya, sumbalaloksakan. Rilayin kasiran ya Allah. Wali jami'il muslimin. Ulang muslim sa ngayon niya. Wal muslimat. Ulang ng mga bayan, mga muslim. Sa ngayon niya. Al-ahya'i minhum. So mga uyag-uyag kiran. Narakso mo niya matay kiran. Wal amwat. Tirang ito, kahit na ikadak luto, mga tao. Itininduang ka. Nagyuto na, dira ka ito, di pakapato ng mga malayka. Iba na tayo, kadakla ng mga muslim, uyag-uyag bibiyag. Mga padsang ito doon ka, mga mu'minin na, bara tayo kadakaliran na 2 bilyon na mga tao, which is sobra pa, kapiray matay ron. Tanda ka sa mga 5 bilyon. 5 bilyon na mga malaika, dira ni pamangkin ko Allah subhanahu wa ta'ala, relay nga Allah si Pulan. Relay nga si Pulan. Relay nga si Pulan. Lagyan ano pa ma? Yan ano pa ma, penduatan no. Pakandakal na supang ni. Pasu Allah subhanahu wa ta'ala na nabamaligat. Nabamaligat su Allah ka, malay tamok su Allah. Ingad ka laka ni kalanganan su Allah sa imganyan ka. Nailangan na su Allah, yung kaya kandua, na ibadah ini. Padaya si ko mga simba si ko Allah, kailangan na mausartan. Ito sabab, pag nitanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, yan kaya pakataling last 10 days sa Ramadan, na may sampay tanurong. Pirap na gawin eh. Pag nitanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, agyan kayo pa amyay pus, kaya pamuasatan, amyay pus sa mga gawin, kaya pamuasatan tanurong, natariman no Allah subhanahu wa ta'ala. Napadid no Allah subhanahu wa ta'ala si ko mga kasanat ang galapaktan ng bulan na Ramadan. Kung nitanong ko Allah subhanahu wa ta'ala dakat pandrakatan no Allah subhanahu wa ta'ala so babaya si ko Allah. Babaya si ko agaman yan. Yung ito pa mababaya si ko mga amal. Kung nitanong pang Allah subhanahu wa ta'ala
Yan kayo katitimutan no saya na maparulitan wag yung balas. Ay balas yun Allah subhanahu wa ta'ala. Agyong ko to apito pakasirong ko sirong-sirong Allah subhanahu wa ta'ala. Si kugawi ada kasirungan inun tapos sirong-sirong Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyong ko to mga tawa. O ang ginaway miya maguntod asiran para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Napadunay Allah. Kaya mga majlisul dhikr. Nanduwatan na inshallah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya awwal al awwalin wa ya akhir al akhirin wa ya dzal quwwatil matin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله kata ya Allah papalad na mis kaya Allah pagni kami kaya Allah sarila penalamatan na mis kaya Allah sa kinisampayan misan kayo pa maapunan ng Ramadan mapipia ginawa mi mga pagawal kami ron pipia tarimaan kaya Allah sa mga amalam yang galip kami saya tarimaan kaya Allah sa mga puwasa mi sa mga sambayang kami mga qiyamul layla mi sa mga kabati mi sa Quran sa mga dhikra mi sulangon niya Allah ini baga kami ya Allah parar kabuya Allah na tarimaan kaya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim Ya Allah, yang kaya Allah, katitim kami saya, ya Allah, napadangkat na ya Allah, kung mga galap kami ang mga tipiya. Tarimang kaya Allah sa panaguntaman nami. Tarimang kaya Allah sa panaguntaman nami. Ya Allah, huwadin na mga tipiya ang nagami saya na, ya Allah, napunanan, ya Allah, ka. Tarimang kaya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, napakapag-ikhlas sa kami kaya Allah, kulang ng mga galap kami. Katawan namin ya Allah, di kami makapag-ikhlas dadad napakaidagyang kaya di mininggal pa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pakangiginawa kami kaya Allah. Lagi do kaya pakangiginawa kaya Allah kung mga sahaba, mga muhajirin na gusto mga ansar radhiyallahu anhum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, piragawid na lambos ang kaya bulan na Ramadan. Na taufiki kami kaya Allah sa mala mapasadami ya Allah sang kaya pamaya Allah lamba sang kaya bulan Ramadan ya Allah riskin kar kami ya Allah Sulailatul Qadar riskin kar kami ya Allah Sulailatul Qadar riskin kami kaya Allah si Sulailatul Qadar ya Allah ya Allah sa mga pagariami mga pamilya mi ya Allah naturo kami kalangon ya Allah turo kami kaya Allah sa kapakatagagambami turo kami kaya Allah sa kaswaswatamir kaya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pagninamir kaya Allah. Di kami kaya Allah terima taman sa dikar kami masuswat. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, taufiki kami kaya Allah. Saya muri-puri mabalsami ya Allah sa pakapambalag. Ulnayawa mi gusto mga badanami ya Allah nuso. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Supang nga sa sakit kami, Ya Allah, na pamakabagrang kasiran, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pakalduwang kailas maumuriran, Ya Allah. Sabas siraman makapagaman. Ya Allah, sa mga luksami, pagarami, babayami, mga ginawayami, mga suadan na ng mga muslimin. Miyang wawafat, Ya Allah, nabaluyan kay Allah, surumbiyo surga sa mga kuburiran. Ya Allah, baluyan kay Allah, surumbiyo surga sa mga kuburiran. Ya Allah, nasindawin kay Allah sa mga kuburiran. Ya Allah, pakauladan kay Allah sa mga kuburiran. Sa lagit kaulad, masyrik ag magrib. Ya Allah, tarimaan kay Allah sa mga amaliran. Rilan kagiran ya Allah sa mga nganduduseran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Padangkat na Ya Allah, sadaqatun jariyah mi si umalok sa mi pagariyami ang wafat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim gian kayo pamamasusway ya Allah sa awidakal ya Allah sa sedefan ya Allah napakadagang kaya Allah sa mga muslimin pakadagang kaya Allah sa mga muslimin Allahumma mansur ikhwana lal mustad'afin fi kulli makan ya Allah ya Rahman ya Rahim. So ya Allah sa mga pagariyami ya Allah mga muslim sa ipiandid na darpa ya Allah na siapang kasiran niya Allah, siapang kaya Allah, aging kayo pamaa,
Haramain al-Sharifain o yung kaya Baitul Maqdis ya Allah ya Rahman ya Rahim. Say ko mga pumakabinasa sa kaya agamang ka. Ya Allah na binasa kaya Allah sumarido yung agamang kaya Allah. Binasa ka sira niya Allah. Binasa ka sira niya Allah. Kamata-mata na kung kay kumukontrol si ko. Dangon tamala di manggulawla. Napakadagang ka sa Islam. Napakadagang ka sa Islam ya Allah na balaya kami kaya Allah asbab. Ah, kapakadagang yan kaya pamaagamang kagam Islam ya Allah ya Rahman ya Rahim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alin? Natin, basta na. Jadi, ito marunod. Alas eh? Okay. Sige, nabas. So, saan nalingan? Na dito na lang. Ganito na lang. Doon na lang exit. Hindi, dito na lang. Ano ba ang gagawin? Dito. Okay na, bahala ka na. Good. Ito. Hindi kasi para Ito,